Okay, so another lesson for grade 8 mathematics. So, multiplying rational algebraic expression. Okay, so sagutan natin itong mga examples natin. So, number 1 and 2, medyo madali lang kasi walang mga addition or subtraction sign. Yung next natin, 3 to 5, meron na siyang mga sign sa pagitan. Okay? So, number 1, we have 12x over 14 times 14 over 16x squared. So, i-factor lang natin itong magagamit lang tayo ng cancellation law dito. So, pwedeng i-cancel na agad natin basta nasa numerator tsaka nasa denominator kahit hindi magkatapat. So, halimbawa, kagaya na itong may 14 tayo dito, tapos may 14 dito sa kabilang numerator, pwede nang i-cancel directly yan. Okay? So, pwede na nating i-cancel ito parehas. Okay? So, tapos, itong 12 tsaka 16, pwede rin natin i-cancel yan. 12 at 16. Ano ang GCF ng 12 at 16? Pwedeng i-divide parehas sa 4. So, divide natin parehas sa 4. 12 divided by 4, that is 3. And then, 16 divided by 4. So, 4 na lang ito. Kapag parehas 14, wag na natin, pwedeng lagyan ng 1, pwedeng hindi na. Okay? So, pwedeng may 1, pwedeng wala na. So, ngayon, yung mga natira, i-rewrite natin. So, we have 3x sa numerator. Bali, wala na itong 1. 3x. And then, sa denominator, we have 1. Bali, wala na yan. And then, we have 4x squared. Okay? So, ngayon, madali nang masimplify ito. So, we have 3x. Wala nang common ang 3 at 4. And then, yung denominator natin, 4x squared, pwedeng isulat yan as 4x times x na makakancel yung tigisang x. So, ang final answer natin ay equal sa 3 over 4 times x, we have 4x. Okay, so ito na yung final answer. So, another example. Number 2, 24x cubed over 50x times 30 over 8x squared. So, kunin lang natin yung GCF ng numerator at denominator. So, i-divide natin kapag merong GCF. So, halimbawa, itong 30 at 50. Pwedeng ma-divide parehas yan. I-divide natin parehas ang 30 at 50 sa 10. Okay? So, 30 divided by 10, this is equal to 3. 50 divided by 10, that is equal to 5. Then, meron pa bang ma-divide? Pwede pa itong 24 tsaka itong 8. Pwede silang ma-divide parehas sa 8. So, 24 divided by 8, that is 3. And then, 8 divided by 8, so 1 na lang ito. Then, sulat lang natin. So, para lang malinaw, sulat natin yung mga natira. May 3 tayo dito, may 3 pa dito. So, multiply natin, we have 9x cubed. And then, sa denominator natin, 5 times 1. Then, may x dito, may x squared din dito. So, we have 5x times x squared. Okay? So, ngayon, isimplify natin. Ibig sabihin ng 9x cubed, so 3x ito. So, 9 times x times x times x. Sa denominator, we have 5. May isang x tayo dito. Tapos, x squared, ibig sabihin yan ay 2x. So, maka-cancel natin, parehas silang may tig-tatlo. So, cancel out natin itong tig-tatlong x. Ang natira na lang ay 9 over 5. So, ito na yung final answer, 9 over 5. Okay, so sa mga next example natin, meron na tayong mga signs sa pagitan. So, magpo-factoring na tayo dito. Number 3, 9 over d minus 8 times 2d minus 16 over d minus 12. Okay, so i-factor lang natin yung mga pwedeng i-factor. Yung 9 okay na, tsaka itong d minus 8, no? So, kopyahin na lang natin. So, we have 9 over d minus 8. Wala nang factor yan, prime na yan. Yung 9 pala, meron 3 times 3. Pero parang wala namang maka-cancel dyan. So, wag na natin i-factor muna. So, times, itong 2d minus 16, ito yung may factor. Pwede natin i-factor out itong 2. Ang 16 divisible sa 2. So, i-factor out natin yung 2. Pag pinactor out yung 2, lalabas yung 2. So, may matitira ditong d. Sa negative 16, pag nilabas natin yung 2, so madidivide siya, 16 divided by 2, that is equal to 8. So, pag minultiply 2 times d, we have 2d. 2 times negative 8, negative 16. Okay, bumalik. So, ito yung tamang factor over d minus 8. So, ngayon,
or sorry, d minus 12. Nagkamali tayo ng kopya. Dito ako napatingin. So, d minus 12. And then, kung may common, i-cancel out na natin. Meron tayong d minus 8 sa numerator and then d minus 8 dito sa kabilang denominator. So, yung natira, i-multiply na natin. Wala nang makakancel. We have 9, 2, and then d minus 12. So, pwedeng i-multiply ito. 9 times 2, that is equal to 18 over, just copy, d minus 12. So, ito na yung final answer. Makaka-cancelin nyo pa itong 18 at 12. Hindi na pwedeng lowest term itong 18 over 12 kasi may negative sign sa gitna. Okay? So, wag nyo gagawin yon. Okay, so next example, number 4. So, we have x squared minus x minus 12 over x minus 4 times x minus 5 over 2x plus 6. So, i-factor lang natin yung mga pwedeng i-factor dito. Yung mga prime na, isulat na lang natin. Kagaya nitong x minus 4 and then itong x minus 5. So, wala nang factor yan. So, ito lang ang kailangan natin i-factor. X squared minus x minus 12 tsaka itong 2x plus 6. May common ito na 2. Okay? So, i-factor natin itong trinomial natin, quadratic trinomial. Since ang coefficient nito ay 1, x squared lang to, so therefore factors niya x at x, i-factor natin ang negative 12 such that the sum is negative 1. So, ano yung factor ng negative 12? The sum is negative 1. So, that is negative 4 and positive 3. Pag minultiply, that's negative 12. Kapag inad, negative 4 plus 3, that is negative 1. Okay, so therefore, ang factors natin ay x minus 4 and x plus 3. Ayun, sakto na agad sa denominator natin. Sa denominator natin, may x minus 4. O, cancel na agad ito. Okay? So, times, kopyahin itong x minus 5. Sa denominator, may common ito, 2 at 6. Parehas meron niyang 2. So, factor out natin yung 2. Factor out yung 2. So, we have x yung matitira dito plus 6 divided by 2, that is equal to 3. So, ngayon, i-cancel out na natin yung mga common sa numerator and denominator. Parehas may x minus 4 and parehas din silang may x plus 3. So, isulat na lang yung mga natira. We have x minus 5 over 2. So, ito na yung final answer. Then, for our last example, we have 2b plus 6 over b squared minus b minus 20 times b squared plus b minus 12 over b squared minus 9. So, sa example na to, lahat yata pwedeng i-factor lahat. So, i-factor lang natin. So, we have, ito yung pinakamadali, no? So, 2b plus 6, parang kagaya nito. 2x plus 6 itong kabila, no? So, ito 2b plus 6. So, may common parehas na 2. So, yung 6 divisible sa 2. So, factor out 2. So, magkakaroon tayo ng b plus 6 divided by 2, that is 3. Okay? And then, we have b squared minus b minus 20. So, quadratic trinomial. Walang coefficient ito. So, therefore, ang factors niya, product of binomial. So, we have b and b. That's factor of b squared. And then, i-factor natin itong negative 20 such that the sum is negative 1. So, anong factors ng negative 20? Ang sum ay negative 1. That is negative 5 and then positive 4. Pag minultiply, equal dito, negative 20. Kapag inad, negative 5 plus 4, that is negative 1. Okay? So, therefore, we have b minus 5 and then b plus 4. And then times, factor natin ito. So, we have factor ng negative 12. So, b squared ito, no? So, isulat na natin yung parehas b itong first term natin dahil sa b squared. And then negative 12, factor natin such that the sum is positive 1. So, we have positive dapat yung 4 and then negative 3. Pag minultiply, negative 12. Kapag inad, positive 1. So, we have b plus 4 and then b minus 3. And then, sa last binomial natin, b squared minus 9, equal lang yan sa, gamitin natin ang difference of 2 squares. So, equal ito sa b squared minus 9 ay pwedeng isulat as 3 squared. So, difference of 2 squares, so ibig sabihin, factor niyan ay isang plus, isang minus. So, we have b plus 3 and then times b minus 3. And then, apply natin yung cancellation law. I-cancel ang may common sa numerator at denominator. b plus 4, yun, parehas sila. We have b plus 3, yun, parehas may b plus 3.
And then, meron pa b minus 3. Okay? So, isulat natin yung mga natira. Sa numerator, 2 na lang ang natira. Sa denominator naman ay b minus 5 na lang. So, ito na yung ating final answer. Okay? So, that's all. So, thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. Kita-kita tayo sa next lesson, division of rational algebraic expression. Bye-bye!